Dapat gamitin niya pang mumog baygon. Mamahalin pa, baygon pa talaga. Katol na lang. Late ka na, Boss Mac, sanggo ko laong na name niya. Kasi nagsusuperpower pag galit. Yun nga. Celeron, 26. Hello po. The Martian, di kalibre. Kalibre ng katangahan, ng kabobohan, ng kabaklaan at kaduwagan. James Cool, shoutout pala. Sir Lods Max, it's Goku laong time na mga Lods. Big Mama, hello po. Okay, pinakuha daw kay Ian yung wallet, 1K lang daw laman. Lumulusot pa si Kulaong eh, no? Okay, eto. Puntahan natin to. Ayan. Eto. Alin na natin to. John Robs, Malgapo. Ba't ba ganun ang ilong? Parang kasoy. Para si Miguelas nga. Nimpalandicho, may nagpapalipad pa ba kay Kulaong? Hindi ko po alam. Aldrin Navier, yung iPhone 17 pala pre lang sa plan. Tama. L. Mads Legaspi. Sarap manood sa live ni Kulaong tapos buburautin lang. Nangingitim lalo mukha niya pag na-high blood sa mga comment ng basher. James Concerlods, bago video si Sir Lods MG. Why kaya? Di ko po alam. Celeron, makmaiba ako. Wala na ba si Attorney Johnny kay Kulaong? Hindi ko po alam. Kuya Aldrin, pinakuha daw kayo yun yung wallet. 1K lang daw laman. Totoo yan. Painted, anong topic kay Kulaong ngayon? Boss Mac, ito na, itatopic na natin. Ellie, Boss Mac, pa-shoutout naman si Jaja Absalon, ang pinakamagandang bakla sa Lamar. Ano yung Lamar? Kay Richard Leonardo ng Doha, Qatar. Hello po. Gary Caba. Hello po. Ito. Play na natin to. Good afternoon. Dito sa video ito, parang gusto lamang natin tanongin si Makagago kung ano ba ang involvement niya sa inendorso niya na fake lawyer, na fake law firm na may existing criminal record na si Susan Yance. At maraming ginagamit to na alias, kaya ito hindi mahuli. Apo. Ulitin ko po si Susan Yance po ay kung makikita nyo ay ito po ay sentensyado na. At yung kanya pong warrant of arrest ay wala na home bail. Kumbaga, dapat i-serve niya na yung sentence nito. So, sa tanong lang sa tanong lang ng taong ito, basahin natin yung nagtatanong. Ang pangalan niyo ay si Taong Grasa. At nagbigay ito ng $20. Sabi, totoo kaya yun, di ba? Yun ang tanong eh. Kasi wala tayong kahit ano man lang na kumpirmasyon patungkol diyan. Kung totoo yung sinasabi nitong si Kulaong, di ba? Di ibig sabihin, pwede niya ding ilabas yung warrant of arrest na yon o yung tinatawag na service warrant of service of sentence. Di ba? Pwede mo ilabas yan, Kulaong. Ba't hindi mo ilabas? Ano ba kinakatakutan mo? Di ba? Kasi ito mahirap. Hindi sigurado si Kulaong. Kaya hindi niya mailabas. Hindi katulad nitong ginagawa ni Pugenius, nilabas ang litrato nitong mga tukmol na kasama ni Kulaong, 'di ba? Kasi siguradong meron talagang mga kaso. 'Di ba? Bakit hindi ilabas kung tunay naman? 'Di ba? Ilabas mo na, Kulaong. Ipakita mo sa amin yung pinagmamalaki mong warrant of arrest ng sinasabi mong hindi abogado na si Sabi. 'Di ba? Bakit hindi mo maipakita 'yan? Napakadali lang na maipakita niya kung totoo.
'Di ba? Kung talaga meron. Pero bakit hindi mo maipakita? Yan lang din ang pinagtataka ko eh. Pwede mo namang i-post yan ah. Oh, kaya lang, ang problema, hindi ma-post ni Culaong kasi kahit siya, hindi siya sigurado kung yun ba'y si Susan Yance. Sabi niya, MG is trying to muddy the issue. The crux of the matter is he premeditated. Lee led his million of followers into Lion's Den for them to feed on with his endorsement of his fugitive and fake lawyer, Susan Yance. Bobo rin yung nag-comment. Bakit? Alam ba niya? Sigurado ba siya na itong sinasabi niya o yung sinasabi diyan sa comment, talaga bang merong partisipasyon diyan si Makagago? Bakit ganon? Bakit kay Makagago nyo isisisi yun? Yun yung mga resibo na ipinasa nung sinasabing na biktima daw ni Sabi, June, July, August pa. June, July, August pa yung mga resibo. Nito lang naman namin nakilala yan si Sabi. Ako nito ko lang nakilala yun eh. Para November. Diba? Kaya paano nangyari na millions of follower ni MG ay naniwala kay Sabi, nagpa-abogado kay Sabi, gayong hindi naman talaga natin alam kung talagang follower tong mga naloko na to. Paano nangyari yun? Buti sana kung yan naloko ay nagsimula noong November, December. November, December lang nagsimula na magpa-abogado kay Susan Yance o kay Sabi, 'di ba? Kung yan nagsimula nitong November at December, baka maniwala pa ako. May mapapakita siya, nagko-comment siya sa mga video ni Makagago, screenshot. Pero yung matagal ka nang naloloko, bago pa pumasok si Sabi sa Culaong Nation, naloloko ka na kuno ni Sabi, hindi dahil kay Sabi kaya ka naloko. Hindi dahil kay MG kaya ka naloko. Hindi rin dahil kay Sabi. Hindi rin dahil sa pag-endorse na tinatawag ninyo o pag-promote ni MG kay Sabi. Hindi po. Kaya po kayo naloko ni Sabi dahil mga bobo po kayo. Mga engot po kayo. Kung totoo kayo naloko ni Sabi, mga engot po kayo. Bakit? Kung kayo magpapalakad kayo ng annulment sa ibang tao, doon pa lang kasalanan nyo na yun. Kasal kayo sa isang tao, kasal kayo sa dati nyong asawa o sa asawa ninyo, gusto nyo ipaanal. Tapos ang magpapaanal, ibang tao. Wala pong ganun. Walang ganun na ikay magpapa-annulment pero ibang tao paglalakarin mo. Salamat Alpine sa iyong pakulay. Earvlog, on my part ay hindi pa naman talaga conclusive na si Yance at si Sabi ay iisa. Tama. Pero si Culaong, kapit na kapit dyan sa issue na yan kasi wala na siyang maibala. Dyan kasi siya nakapuntos kay Sabi. Hindi naman maitatanggi. Talagang nasira ni Culaong si Sabi lawyer. Talagang napahinto niya, pati yung pag-emerge ni Sabi lawyer as a vlogger, nahinto talaga. Wala talaga nangyari. Diba? Nasira talaga reputasyon ni Sabi lawyer dito.
dahil na rin sa kanyang pagiging mapusok, pagiging ano ba tawag doon? Maano siya eh. Para si Kulaong. Ano tawag doon? Yung arrogante ba? Yung parang gustong-gusto ng aksyon. Parang ganun. Nangyari, nabutasan siya ni Kulaong. Diba? IR vlog. Kaya nga ako, kung totoo talaga na mga follower yan ni Makagago, itong mga naloko, uno, ni Sabi, lumabas po kayo. Ipakita nyo sa amin na neto lamang kayo nagsimulang makipag-chat, makipag-usap kay The Filipino Sabi Lawyer after na ma-shout out ni MG. Kasi kung kayo po, naloloko po kayo since January last year, ibig sabihin, maaring baka nga follower kayo ni MG. Pero ibig sabihin, matagal na kayong naloloko kuno ng sinasabi ninyong hindi totoong lawyer. Tapos sumakay na lang kayo dito sa issue ni Kulaong at ni Sabi. At isinisisi nyo na lang kay MG yung pagkakabudol sa inyo. Ibig sabihin, naghahanap kayo ng sisi. Naghahanap na lang kayo na masisisi sa nangyari sa inyo. Pero si MG, walang kinalaman sa inyo. Yung sumunod naman po, gusto ko lang iparating to kay Jason Warnaculahewa. Ang sabi rito, may tanong ako kay MG. Ano ba pakialam, patotoo lang, ano pakialam ni MG sa mga nagko-comment sa'yo, sa mga nagtatanong sa'yo? Diba? Ano ba sabi ni Sabi Lawyer? Kung meron ako na agrabyado dito, pumunta kayo ng korte. Open naman siya sa kaso. Ngayon, kung talagang malakas ang inyong ebidensya para sabihin ninyo na si MG ang dahilan kung bakit kayo nabudol kuno ni The Sabi Filipino Lawyer o ni Susan Yance o kung sino man siya, napakadali na lang po niyan maisampa sa reklamo. Bakit? May mga ebidensya kayo. Di sige, pumunta kayo husgado, pumunta kayo police station. Pero dito kay Kulaong, dito kayo magtatanong, wala po kayong mapapala. At isa pa, scammer, ng babatikos ng kapwa scammer. Kung totoong scammer si Sabi, red flag na po kagad yun. Bakit kayo nagtatanong kay Kulaong? Bakit nyo pinapadaan pa kay Kulaong? Diba? Dumiretso na kayo ng police station. Ireklamo nyo na. Meron pala kayo matibay na ebidensya eh. Sana masagot niya. Bakit ayaw mong i-expose ang panloloko ng attorney Sabi mo? It is because that would be incriminate yourself dahil complicit ka sa panggagancho niya sa mga OFW. Hindi po. Ayun, di ba? Bakit daw ayaw i-expose? Wala naman pong laban si MG, laban kay Sabi Lawyer. Itong laban ni MG, wala naman itong ibang nilalabanan kung hindi si Kulaong lang. Ngayon, kung gusto nyong i-expose si Sabi Lawyer, kung ayaw ninyo, kumanap kayo ng ibang vlogger. Kung gusto nyo naman, kayo na lang din ang mag-vlog. Napakadali lang naman nun. Meron lang kayong cellphone. Tapat nyo sa mukha nyo. Magbunga nga kayo na magbunga nga. Sabihin nyo, nabudol kayo ni The Sabi Filipino Lawyer. Vlogger na kayo nun. Diba? Kasi kung ang gusto ninyo
ay ma-expose si The Filipino Sabi Lawyer kuno na scammer daw o in-scam kayo, may Rapid Tulfo in action. Doon kayo pumunta. Yun talaga, matutulungan kayo kay Ben Tulfo. At sa napakarami pang mga mga media diyan. O katulad na lang nun, yung resibo. Pwede kayong pumunta doon sa resibo. Patulong kayo. Kung talagang kayo inabudol. Ganun lang po yun. Kasi kung ang inyo pong gusto nyo i-expose si The Filipino Sabi Lawyer, hindi trabaho ni ni FG yan. Kahit ako, hindi ako pwedeng turuan dito sa channel ko kung ano gagawin, kung sino ang i-expose ko. Kung sino ang aking iba-vlog, hindi pwede. Ako masusunod dito. Kaya nga kapag may nagre-recruit sa akin, magbablog ng ganito, magbablog ng ganyan, napapahiya. Bakit? Sabi ko, hindi ako pwede sa ganyan kasi ang channel ko, kung ano yung gusto ko i-vlog, yun ang iba-vlog ko. Kung ako babayaran para mag-vlog ng ibang topic, hindi po. Hindi pwede sa akin yun. Kasi itong channel ko, ako nasusunod dito Kung anong oras ko gusto mag-vlog, kung anong oras ko gusto mag-upload, kung anong itatopic ko, kung sino akin tututukan. Ganun ako. Napakatagal ko ng ganun. Kaya nga, meron ako nakikita dyan, mga tropa pips natin dito sa Kulaong Nation. Kapag nagbablog ako ng tungkol sa politika, nagko-comment, sasabihin, ay, ano na lang, Kulaong na lang tayo, huwag ka na mag-vlog niyan kasi hindi tayo magkasundo dyan sa politika. Ganun pala, hindi pala tayo magkasundo sa usaping politika, huwag mo akong panoorin. Diba? Huwag mo akong panoorin. Kapag Kulaong time, manood ka, magkakampi tayo. Pero kapag nagbablog ako ng politika kay BBM at ikay DDS o ikay Pinklawan, hindi talaga tayo magkakasundo. Makakarinig ka ng mga salitang masakit. Pero pag Kulaong time, isa lang tayo. Lahat tayo dito, anti-Kulaong. Diba? Kaya sabi ko nga sa isip-isip ko yung iba kasi mga entitled. Katulad nitong Josephine Magbanwa na to na bobo, nagpalipad lang ng $10 feeling entitled. Ang tanong niya, bakit tayo mo expose ang panloloko sa'yo ng attorney Sabi mo? Anong panloloko? Yan ang mahirap bintang kayo ng bintang. Nasaan banda yung panloloko doon? Hindi naman niloko ni Sabi si MG. Hindi naman hininga ng pera si MG. Lahat naman ng binigay na tulong ni Sabi kay MG, walang bayad, libre lahat. So paano? Ano panloloko doon? Diba? Kaya yan ang mahirap kasi sa iyo. Sa inyo na mga Kulaong Nation. Ay, hindi pala, na mga makanorman, mga Normanians. Yan ang hirap sa inyo mga Normanians. Dahil ang inyong anito ay self-proclaimed, entitled, at dapat ay nire-respeto at ginagalang, ganun na din kayo. Kung ano yung maisipan ninyo at gustuhin ninyo, gusto nyo, yun ang nasusunod. Narcissistic na rin kayo nun. Hindi po ako may sabi niyan. Yan ho ay padala ng dating supporter ni MG. Punto ng dating supporter ni MG, katarantatuan naman yan. And then, sabi naman po ni Leonora Agustin, sa pag-endorse ni MG kay Sabi, sinabi niya, and contact them. Go and contact them.
Tanong, should I go and contact them? Hindi ba dapat MG ang magsabi na sa mga follower niya na peke pala ang lawyer ko, huwag nyo kontakin? O, diyan na nga papasok yung naisip ko na baka mamaya si MG hindi niya alam kung ano ba talaga si Susan Yance or si Sabi. Hindi niya alam, hindi siya sigurado, hindi niya kilala to ng husto. Si Sabi ang lumapit kay MG, tumulong, ang ipinalit, ang ginante, shout out. Pero, Kulaong at mga Normanians, yung bang sinasabing mga naging biktima ni Sabi, 10 years old, 12 years old, o 16 years old? Mga menor de edad ba kayo? At kayo'y mga bobo, at kayo'y mga wala pang sariling utak, hindi pa kaya ng utak ninyo ang mga bagay-bagay, kaya kayo ay nabiktima. Yan lang kasi yung ano ko gusto ko sukatin. Kasi ganito, hindi ko makita yung logic na ikaw, magpapaanal ka, pero ang maglalakad, ibang tao. Napakarami kong kakilala na dumaan sa annulment o nagkaroon ng hearing sa annulment. Ikaw ang kusang magdedemanda niyan. Hindi yung abogado mo. Kasama mo lang ang abogado mo. Ikaw ang magpepetisyon niyan. Hindi yung iuutos mo sa ibang tao. Doon pa lang, engot ka, tanga ka. Annulment, kasal ka sa ibang tao, kasal ka sa asawa mo, tapos ibang tao ang paglalakarin mo. Tapos kapag nabudol ka, isisisi mo kay MG. Kung ikay nabudol na 2023, 2024, tapos pumasok si MG sa Kulaong Nation o dumating itong si Sabi sa Kulaong Nation around December o November o December, tapos nabudol ka na 2 years ago, kasalanan pa rin ni MG? Kami ba'y tingin nyo kaya nyong paikutin katulad ng ginagawa ninyong pampapaikot kay Kulaong? Hindi nyo po kami mabobobo dito. Kami po'y may mga isip. Napakahiya po na bibintangan natin si Sabi, kakalabanin natin si Sabi, pero hindi natin alam kung ano ang katotohanan. Kasi katulad nito, si Kulaong hindi mailabas yung sinasabing warrant of arrest ni Susan Yance o ni Sabi Filipino Lawyer. Bakit kami? Hayag na hayag kami, kayang-kaya naming ilabas ang mga warrant of arrest mo, ang mga mugshot mo. Hindi kami natatakot. Bakit? For public consumption yun. Yung i-warrant mo nga, di ba, lumabas na. Bakit ganun? Na ikaw, na may hawak kuno ng warrant of arrest ni Susan Yance, i-post mo. Diba? Ganun lang kadali yun. I-post mo. Para lahat ng makakita, kaya yan pro-Kulaong o anti-Kulaong, maalarma kami. Diba? At least alam namin na ito palang taong to may warrant of arrest. Pero dyan pa lang, na ikaw mismo, takot kang ipakita yan sa mga, kahit sa mga supporter mo, hindi mo maipakita
Ibig sabihin, ikaw mismo hindi ka sigurado kung yan ba ay kay Dasabi Filipino Lawyer or kay Susan Yance. Doon pa lang Kulaong, wala ng kredibilidad yung iyong sinasabing may warrant of arrest si Sabi or si Susan. Takot ka. Wala ka talagang bayad. Pati ba naman mga ganyang warrant of arrest, hindi mo pa mailabas? Kulaong? Alam niyo, meron ako mga gustong sabihin kaya hindi pwede natin dito sabihin eh. Dito sa YouTube eh.